ng Hezbollah laban sa Israel bilang ganti sa pagpatay sa Iranian Supreme Leader. Ang masaklap, damay na ngayon ang Lebanon sa mas lumalawak na sigalot sa Middle East. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pulsa video ang pagtama ng Israeli airstrike sa Nabatia, Lebanon. Ang pag-ataking yan nangyari malapit lang sa eskwelahan. Tinira rin ng Israel ang coastal city ng Tyre. Pinuntiryan niya ng mga gusali kaya agad nagtakbuhan ng mga residente. Pagsapit ng gabi, nagbistulang mga bulalakaw sa ere ang mga missile at ang interceptors. Ito ngayon ang sitwasyon sa Lebanon. Damay na sila sa mas malawak na bakbakan ng US, Israel at Iran. Nakabase kasi sa Lebanon ang militanteng grupong Hezbollah na rumesbak na bilang ganti sa pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na nasawi sa US-Israel strike sa Iran. Ayon sa Lebanese government, ipinag-utos na nila na ipagbawal ang military activities ng Hezbollah. Lalo't mahigit 50 na ang nasawi at halos 200 na ang sugatan. Habang ang Israel, desididong puksain ng Hezbollah kaya patuloy ang airstrike doon. Tuloy-tuloy rin ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran. Isa sa pinuntirya ang capital city na Tehran. Naglabas pa nga ang US Central Command ng bagong video sa pag-atake nila sa Iran. Base sa ulat, tinamaan sa airstrike ang Natanz nuclear facility ng Iran. Wala pang kumpirmasyon dyan ng Iranian officials. Pero bukod dyan, nasa pool din ng pag-atake ng Amerika at Israel ang 9 na ospital doon. Kaya ang Iran patuloy ang pagpapakawala ng missile. Namataan yan sa West Bank at ilan pang lugar sa Israel. Pero natatabla ang mga ito kaya debris ang karamihang nagbabagsakan sa lupa. Damay rin sa sigalot ang mga Gulf states na may base militar ng Amerika. Katunayan, pinasabog nga ng Iran ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasunog din ang Saudi Aramco's oil refinery matapos bagsakan ng drone debris. Patuloy rin ang pag-atake sa US military bases sa Qatar. Gayon din sa Kuwait. Nasa pool pa nga sa video ang pag-usok ng US Embassy roon. Ito pa, 3 fighter jet ng Amerika ang nag-crash. Aksidente itong napaputukan ng kaalyado nitong bansa sa Kuwait. Tinawag naman nila itong friendly fire incident. Ligtas din ang 6 na Amerikanong sakay nito pero pinaiimbestigahan na ito ng Amerika. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Iran, nag-abiso na ang US State Department na umuwi na ang mga Amerikanong non-emergency staff mula Bahrain, Jordan at Iraq. Nananatili ring sarado ang airspace ng mga bansang nadamay sa Middle East. Una nang sinabi ng Israel at ni US President Donald Trump na ang ginawang pag-atake sa Iran ay para puksain ang nuclear program nito dahil bantayan sa Amerika. Pero sa panibagong panayam kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, lumulutang na ang gusto nila ay pagpapalit ng rehimen sa Iran. Sinabi na rin ni Trump na posibleng tumagal ng 4 na linggo o higit pa ang military operation sa Iran. Sagot dyan ng Iran, handa sila para sa mahabang giyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.